selos dito. Tara na. Wala ka ng para sa akin ngayon. Nang ma-corner ni Samuel si Agnes ay agad niyang tinanong kung bakit nasa opisina siya ni Roldan at kung nagtatrabaho ito para sa kanya kaya nakamanman siya lagi, na siya siguro ang kumuha sa laptop ng tatay niya kaya tinanong niya kung kanino niya binigay. Agad namang sinabihan ni Agnes na hindi siya nagtatrabaho para kay Roldan at hindi siya ang kumuha sa laptop kundi gusto niyang pabagsakin ang buong grupo nila, na umamin na din ito na siya yung nagme-message sa kanya na unknown number kaya ganyan itong pinakawalan. Habang balisa na si Mael dahil hindi pa bumabalik si Samuel sa opisina niya na pwedeng mahalata na ng mga IT department na nakaloof yung video, pinagsabihan ni Agnes si Samuel na hindi nila kailangang magaway dahil magkakampi sila. Sabay nangako siyang ipapaliwanag niya ang lahat pero hindi sa sandaling yun at hindi doon sa opisina. Nang saktong tumawag si Mael kaya sinagot ni Samuel. Pinagsabihan niyang mahalata na siya kaya pinagsabihan din ni Agnes na madaliin niyang bumalik sa opisina, sabay tumakbo na rin ito palabas. Nang nakaupo na si Samuel sa opisina niya ay nag-go signal na siya kay Mael na ibalik na niya yung video at nang maayos ng kaibigan niya ay agad niyang inayos yung mga gamit niya, sabay lumabas na ito ng opisina. Habang nanonood naman ng balita sila Roldan at Jacob tungkol sa yayamanin scam na si Mike ang head kaya napamura si Roldan, nang saktong dumating si General Diego na agad niyang tinanong kung kumusta ang business, na agad namang pinasigurado ni Roldan na okay lang ang daloy ng negosyo at manageable ito kaya natuwa ang general. Dahil sa balita ay sinaad ni General Diego na ang hina ng mga naghahanap ng pera na tinago ito ni Mike dahil kung siya ay hindi siya titigil hanggat hindi kumakanta si Samuel. Sabay sinaad pa ng general na malamang na kay Samuel yung pera, nang saktong pumasok si Zenon na naka-headset, sabay tumayo sa may gilid kaya pinagbasta ng general dahil bigla-bigla itong sumusulpot. Dali-dali namang sumakay si Samuel sa kotse niya at nang makapasok na ito ay biglang sumulpot na naman si Agnes at sumakay sa may likuran ng sasakyan. Wala silang kaalam-alam na nasa likod si Johnny na nag-aabang kaya sinaad niyang mahuhuli na niya si Samuel na tinawag pa niyang kumag. Sinita ni Samuel si Agnes pero sinabihan niyang kailangan na nilang lumabas sa building pero hindi nahalata ni Johnny ang asawa niya dahil nakatalukbong ito. Agad namang tinanong ni Samuel kung saan sila pupunta, na agad sinabihan ni Agnes na sa Pasig. Habang binabaybay nila ang daan ay napansin ni Agnes na may sumusunod sa kanila at nang silipin niya ay si Johnny yung nasa likuran nila kaya agad niyang sinabihan si Samuel na ikanan niya yung sasakyan dahil nasundan sila ng asawa niya. Kaya agad namang sumunod si Samuel at hindi na sila nasundan pa ni Johnny dahil may humarang na sasakyan sa kanya kaya galit na galit ito. Nang masigurado nilang hindi na sila nasundan ay sinabihan na naman ni Agnes si Samuel na ipasok niya sa hotel sa may parking lot, na mas kinagulat naman ni Samuel. Galit na galit namang sinabihan ni Roldan si Jacob na masyadong matagal ang paghihintay nila kaya naboboring na ito kaya kailangan niyang gawin yung plano nila, na inutusan agad ni Jacob yung tao nila na pasukin na ang bahay nila Samuel. Dinala naman ni Agnes si Samuel sa isang kwarto kaya tinanong niya kung bakit sila andoon, na agad sinabihan ni Agnes na para mag-usap, na mas kinagulat ni Samuel nang biglang may nag-flash sa CR at may lumabas na isang matandang lalaki. Agad silang sinabihan ni Police Colonel Enrico na ligtas silang nakarating doon at sigurado silang walang mga matang nakatingin sa kanila. Sabay pinakilala niya ang sarili niya na mas naguluhan si Samuel sa mga nangyayari kaya tinanong niya kung sino talaga sila at kung ano ang ginagawa nila doon. Nagpaliwanag naman ng Colonel na si Agnes ay civilian asset niya at ang plano nila ay pabagsakin ang grupo nila Roldan dahil sila ang responsable sa mga scam operation sa bansa, na ang pinakahuli ay ang pinakamalaking scam nila, ang Yayaman Tayo Investment Fund, na ang tatay niya ang head dito, na mas kinagulat ni Samuel kaya tinanong niya kung ang ibig sabihin ay kasabwat talaga nila Roldan ang kanyang tatay. Malinaw na kay Samuel kung bakit siya minamanmalan ni Agnes dahil isa siyang civilian asset at pumasok siya sa kumpanya nila Roldan para maghanap ng ebidensya para sa kanilang pagbagsak.
Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Sins of the Father dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood, mag-likes at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.